kamusta? So, welcome back again to my channel mga kabusing. So, sa mga nag-aantay ng update dyan. So, ito na mga kabusing. Marami tayong mga mga kabusing, mga new arrival na single tire. May Recon, may As-Is. At saka i-update ko rin kayo kung ano na yung natapos doon sa second container natin mga kabusing. So, but before that mga kabusing, pakita ko muna sa inyo yung uniform namin. So, ipakita ko muna sa inyo yung uniform namin guys. So, ito, tingnan nyo, Eman-18 Trading. And then, ito yung back na. Ayan, ganyan yung tsura nya. So, magpapa-print ako ng ganito. Same para sa mga client din natin na magbibili. I think, next month or this month mga kabusing. Kasi nag-order na ako ng second t-shirt para sa mga client natin. So, tara mga kabusing, samahan nyo na ako mag-tour dito kung ano na naman yung update ng yard natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Baka next time kayo na yung makabili dito mga kabusing ng original truck surplus sa Japan mga kabusing. So tara, please subscribe to my channel again and comment down below and paki-like na rin kung nagustuhan nyo yung video natin. So, unahin ko muna dito mga kabusing kasi dito mag-e-extend tayo ng hello! I-extend tayo ng ng yard. So, ganito na yung itsura dito. Medyo malapad na yung tabunan ng ng lupa. Ayan. So, hanggang doon sa pa rin yun doon. Kasama pa rin yun doon sa ng company. At hanggang dito pa lang yung natabunan ng natin. Tambak soil. So, see, ito yung namin, yung uniform. Other side, I already showed the uniform. Oh, this one. So, sa mga client natin next time, may free na t-shirt. So, ito naman mga kabusing. So, ito na mga kabusing ang first natin na i-review yung forward na Isuzu forward na dump truck. So, ang original sa Japan is wala siyang high siding. So, dito, nag-additional kami. So, pina-additional siya para mas marami yung maikarga natin. Ayan. So, ang engine nito is manual marketing, 6H1. 6 holes. So, available pa to siya mga kabusing, 4x2 mechanical. O, diba? Pina-high siding. After ng high siding, papapintahan na to siya. Nandito yung mga materials para sa mga cargo box. Ito yung mga trabante. Galing pa to sila ng mga Cebu. Sila yung mga experts sa mga high siding. So, next naman tayo. Ito din. Same lang. Ito, sold unit na to. Ayan. May nakalagay na sticker sold. Kaya lang nag-request yung client na ipa-ganito. Parang may drop side yung niya. Yung so, taga-Cebu yung gumagawa nito. Yung engine nito is Ford 35. Gusto nila ipa-drop side yung mini dam. Ford 35 mini dam. So, sila yung mga expert nito. So, ganito yung tsura ng unit dito. Pagkatapos nito i-high side, i-repair pa yung ibang pwede i-repair, ayusin, and then that's the time ipapapent. So, kasi gusto ng customer is color white. So, next naman tayo, dito na side. Ito naman, gamit ko naman yung paggawa ng cargo box. Ito yung bagong na-convert. So, ngayon, gagawa na ng cargo box. Ayan. Sila yung mga expert nito. Ano to na unit? At 10 feet ang haba. 10 feet. Kasi sa sa Japan, to kahoy. And wala din siya mga, wala talaga siyang cargo. Ayun, nakita nyo yan. Yan. Yan ang original sa Japan. Pero ngayon, gagawa na siya ng steel plate na cargo. Ang tawag dito is fabricate ng cargo box. Ang mga materials na to ay galing pa ng Cebu. Yan, magaganda yung mga materials. May mga brand new na channel bar and steel plate. Available pa to for G2. Next naman tayo itong minivan.
minivan na gagawin namin yung parang ano, gagawin namin yung kalahati yung dito, tapos naka-close yung dito para siyang anong tawag doon, yung parang minivan. Basta may ano siya dito, kalahati. And then the extension, pinabricate. So ipapakita ko sa inyo yung finished product nito pagkatapos. So lahat ng mga kinonvert nung last week, lahat is natapos na, lahat may aircon na, yung iba na sold na, yung iba na pull out na. So by the way, ito naman, next naman tayo, ito yung new arrival na tin-wheeler na dump truck mga kabusing. So sa mga naghahanap dyan ng tin-wheeler, so we have original from Japan mga kabusing, Isuzu. Yung engine nito is 6WF1 and then complete papers, paggamit na lang mga kabusing. Naka 8 holes pagid. So ang price nito is mga 1.9. 2M ang original price, so makabigay lang ng 1.9 ganyan. Kasi nandito tayo sa painting area natin. So, update ko kayo kung ano yung pinipental niya, anong mga unit yung nasa painting area. So, ito, available pa to mini dam. 4M51 ang engine. And then, manual, naka 5 holes 4x2. Maganda yung engine nito. Malakas yung sa 4M51 Mitsubishi Canter. Ayan, ganyan siya kaganda. Available pa to. Hindi pa tapos ang paint. Maybe today matapos nila to. Ayan. Next natin itong 10 feet na blue. Ayan, Mitsubishi Canter. Ang laki ng tire, oh. I think mga ano lang to. Mga 700 by 16 ang tire. Ito yung chassis niya. So, ang color nito mga kabusok is metallic blue. Ansal, metallic blue. Ansal kasi ayan yung nakita yung paint nila. Ayan. Ansal. So, ito yung loob niya. Ayan. May complete upholstery na siya dayon. May ceiling, may matting. Ganyan yung itsura ng dashboard niya. Ayan, may design tayo sa dashboard. At saka yung mga gilid niya, may mga design din. Power window. Ang engine nito is 4D35. Available pa rin yung mga kabusing na naghahanap dyan ng manual. Malakas yung engine, 4D35. May ano pa siya, may stickboard. So, naatay gwapo kaayo na unit mga kabusing. So, dito naman tayo na side. So, ito hindi pa siya fully finished mga kabusing kasi ibabapping pa nila to. And then, we going to put also the sticker, ang mga accessories niya. So, another naman, ito naman yung sold na unit na to. Naka 6 holes, 14 feet. Ayan. Gusto ng client, as is to yung bili niya, but gusto niya ipapintalan. Ito lalagyan to ng cargo box. So pinapintalan ko muna yung dito na side, yung sa downside before lagyan ng cargo box para mas lalo maganda. Yan nyo, oh. Original, makita nyo talaga na maganda yung anong tawag ito, yung iyang chassis. Makapal pa yung chassis niya. Ang engine ito is fully manual, 4D35. Yung request ng client is white. Kaya tinatapos pa nila. Next naman tayo sa mga naghahanap dyan ng single tire. Meron tayong available. Bagong dating lang ito mga kabusing. Bagong dating lang to, I think mga 2 days ago. Then pinasok ko kaagad siya sa painting area kasi as is yung dumating dito. Mitsubishi Canter, 10 feet ang haba. Wow, ang ganda ng tire niya. Madamol pa. Ayan, pwede pa yan magamit. Naka I-beam type. 12 volts. Ayan yung chassis niya. Moldy din yung sa likod. So, ang magiging kulay nito mga kabusing, kasi naka-decide na kami ng kulay nito is blue-green. Same sa color sa minivan yung kanina. Same yung color nito. Kasi actually, hindi pa man to na, wala pa to sa registration. So, first owner tayo. No problem sa sa registration. Manual engine to ha. Ito yung kulay niya. Ang ansal tingnan nyo, ansal siya. Maganda urethane. So, same lagi, yun yung color ng minidam. So, next naman tayo after sa single tire. By the way, ang price ng single tire natin, kasi mahal sa Japan, as is price is 500. Fixed price na gid na siya.
Ipa-fully recon, ipa-pen, tapos kung ano yung gusto nyong pen, is 550 mga kabusing ang ating price. So, depende na lang kung maghamyo mo, but I think we can give a small discount, but his fixed price is 550. So, next naman tayo, yung sold na unit. Ito sold na unit na, just gusto ko lang ipakita sa inyo yung unit. Yung client, nag-additional ng stick. Naka 5 hole siya. Ang ganda nitong unit kasi 4D33 ito. Ayan. Hindi pa tapos dito sa loob. Hindi naman nagmamadali sila, madam. So, ganito yung itsura dito. Nandyan na yung upholstery din niya. Ayan, yung upuan niya. Same sa color sa body ng unit. Then, may stipboard na. And then, nakaprocess na din yung ORCR nito. Nilagyan ko ng drop side with stick body. Kasi kailangan sa registration is lagyan talaga kung ano yung body type ng unit. Kasi ang purpose nun para hindi tayo ma-penalty sa SPG or saan man. So, another available unit, single tire. For GG1 naman to siya. Pero 4x4 unit na ito. May front drive mga kabusing. So, ganyan siya. Fully finished na ito mga kabusing. Kompleto na, may design na. And then, check natin sa loob. Ito, ganito na yung itsura dito sa loob. Complete upholstery na. Power window pa. Dito naman tayo sa mga heavy equipments mga kabusing. So, sa mga naghahanap dyan ng heavy equipments, we have available here. Ito pison. Last time kami dito, naka-sold kami ng pison. So, available pa ni siya as is. Ang mahal ng pison sa Japan mga kabusing. So, ang price nito is fully recon is 500. Mga 3 to 4 tons tapos 4x4 pag hindi siya mga kabusing. O, diba? Kulang na ni siya paint. Pag pinintalan to, maganda na to siyang tingnan. Another available mga kabusing. So, another single tire. Ang dami naming single tire na stock subong. Kasi last month, marami ang naghahanap ng single tire. Dumating yung aming order this month na. So, yun nga. Ito naman is another I-beam type. Then, 10 feet din ang haba. Napakaganda nito. 4GG to ang engine, fully manual. Ayan. Mga kabusing is itong fully ready na single tire. So bagong dating lang itong mga kabusing, same lang ito doon sa mga as is. Pero ito ay fully recon na. Ito yung tinatawag na fully recon. Ibig sabihin, naka-paint na siya, ready to pull out na. So unahin muna natin to. Ito siya is naka I-beam type mga kabusing. 12 volts din to siya. And then, ang ganda din ng chassis niya. Ayan. Ang size ng tire nito is mga 13 siguro ni siya. Tingnan natin sa loob. Ganito yung itsura with aircon and power window. So, ang price nito mga kabusing is same lang, 550 mga kabusing, cash or financing. And then, the rest, marami pa tayong mga 14 feet, 10 feet, mga new arrival. This side naman. So, sa mga naghahanap ng surplus Japan trucks, so please come and visit. Marami tayong stock. Yan lang muna mga kabusing yung natin, updates. So, kita-kits na lang uli tayo sa new video, next na video. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and comment down below kung ano yung unit na hinahanap nyo. Thank you for watching and see you in my next video.